Since wala tayong mahanap na topic ngayon, ay patulan natin yung mga mabababaw na chika, 'no? Alam niyo guys, as much as gusto ko pong mag-topic ng about politics and current events, but the thing is, may issue po talaga si Facebook sa mga gano'ng topics kasi kadalasan ay shina-shadow ban niya. So meron akong papapanood sa inyo na video. This was captured a couple of years ago. I think this was a long time ago na kasi basing on the resolution ng video na ito ay parang matagal na siya kinuha 'no, tsaka medyo bata-bata pa si doktora dito. So panoorin natin. Umiinit na yung competition. Parang it's very, very, at least it seems like it's a cutthroat industry, no? Padamihan ng stars. Halimbawa, your biggest rival is Kalaya. How do you feel about this? I have these stars, you have these stars. Yung celebrities ko, mas maganda sa celebrities mo. I mean, that whole competition. First of all, I feel kind of bad kasi ako naman nag-umpisa ng mga bati-bati ng mga artista, Tama. di ba? And that was years ago. So I feel bad kasi parang ginagaya lang nila ako. Sana naman, maghanap naman sila ng sarili nilang unique marketing. And all I'd like to say is, if you want to look like Boy Abunda, go to Dr. Kalayan. But if you want to look like Ding Dong Dantes and Piola Pascual, come to Bello. Well said, my Okay. dear. Well said. He told me to say that. If you want to look like Boy Abunda, go to Kalayan. If you want to look like Ding Dong Dantes, Vicky Bello. Very good. You know what? It's true. It's true. Joke lang yun Please Tama. don't think No. But that boy is the main endorser of Yeah, Kalayan. We know that's that, right. So dito pa lang sa video na 'to ay maju-judge na natin na talagang may something sa ugali ni DJ Mo Twister. Kasi actually, it was not supposed to be said on that interview. However, ang lahat daw na sinabi ni Doktora Vicky Bello ay galing daw kay Mo Twister. So, it was rehearsed and it was scripted. Kaya niya nasabi yun dahil inask siya ni Mo Twister na sabihin yun. 'Di ba? Sabi niya, "You told me to say that." Sabi nga ni Vicky Bello. Now, kung pagbabasihan talaga natin yung ugali ni Mo Twister ever since kay Rian Ramos pa lang nung nagkaka-issue sila ng mga ganyan na ang dami niya ding kinalat sa publiko at hinanash-hanash. Eto, hiniwalayan daw ng asawa niya on the day of their anniversary mismo. So, imagine that si DJ Mo Twister mismo ang nagsiwalat sa publiko. Do'n pa lang 'di ba parang hindi mo na kinonceal yung mga gano'ng detalye 'di ba? Tas para sa'yo pa manggaling yung hiwalayan niyo ng asawa niyo, wala lang. Parang meron talaga siyang privacy issues. Ang pinag-awayan daw nila at yun na daw talaga ang last straw kaya daw sila naghiwalay ay dahil daw itong si DJ Mo Twister ay nag-invite ng isang ex-girlfriend na itago natin sa pangalan Denise Laurel. Charot. Eto napag-usapan lang 'to sa isang forum kasi nga ito daw si Denise Laurel at si Mo Twister ay dating magka-MU. At eto daw si Mo Twister ay sinabihan na pala ng kanyang asawa na si Angelicopter na 'wag na daw mag-iimbita ng mga babaeng naging parte ng buhay ni DJ Mo. Which is hindi niya ni-respect yung request ng kanyang asawa na yon, 'no. So, last straw na daw talaga yon. Parang napuno na daw talaga ito si Angelicopter at talagang yun na daw talaga yung naging desisyon niya. However, etong si DJ Mo Twister ay isa pa 'tong nagmamatigas din. Meron siyang nabanggit na parang something na sinabi niya dun na, "Exes are not allowed." Parang gano'n 'no. Hindi yun ang exact words. Nag-imbento lang ako. Pero parang gano'n. Kawawa naman yung dalawa nilang mga anak 'no, just because of this. Pero kasi minsan talaga nagkakaproblema talaga sa isang relasyon kapag hindi mo nirerespeto yung desisyon ng partner mo. Most especially kapag seryosong usapin. No, katulad na nga lang ito si DJ Mo Twister ay parang hindi niya siniseryoso yung mga pakiusap ng kanyang asawa, 'di ba? At eto na nga, nauwi na nga sa hiwalayan. Siguro he never thought na talagang seryoso itong request ng kanyang asawa na pagka nagkamali siya at pumalpak siya dito, eh talagang goodbye.
'di ba? Tsaka alam naman natin how DJ Mo Twister is ever since nung nagkaroon sila ng issue ni Rian Ramos, 'di ba? We've been a witness of that kung paano niya din i-humiliate itong si Rian Ramos. Parang siya pa yung mas maraming kuda kaysa sa babae. Sobrang ano niya, nakakatakot siya maging jowa. He is so talkative and parang wala kang itatago sa publiko. Imagine this, itong hiwalayan niya ng asawa niya ay siya mismo yung nagsiwalat sa public, which is dapat hindi ikaw yung gumagawa nitong mga ganitong eksena. Kasi nga, hindi gawain ng lalaki yan. Yung mga ganito problema is just behind closed doors. 'Di ba? Hindi mo na dapat sinisiwalat yung mga ganito. Well, however, iba nga kasi ang DJ mo nyo. I actually noticed him the way he interviews his guests. Parang mga no holds barred talaga ng mga questions yung mga binabato niya sa kanyang mga guests. But then, kasi parang now-off lang ako. Minsan kasi parang yung mga guests niya, pag tinanong mo, parang hesitant din na sumagot. Just because, alam mo yun, medyo, yung mga tanong niya ay medyo mahirap nang sagutin. Yung ganon. At ito yung si Rosana Roses na tanong niya yata. In fairness naman talaga kay DJ Mo Twister, no, yung mga tanong niya ay talagang mapapaamin talaga yung mga guests niya. Katulad na nga lang din ito kay Rosana Roses, napaamin niya kung sino yung mga celebrity na mga nakarelasyon at naka one night stand nito ni Rosana ay napaamin niya, no, kung sino-sino ang mga ito. Kawawa naman yung mga nabanggit. Lalo na pag lumagay na sa tahimik. So ito yung latest update kanina. Nakita ko siya while I was browsing in Facebook. Credits nga pala sa Star Talk, your daily celebrity scoop. Sabi dito, DJ Mo Twister ibinunyag ang bagong bahagi ng kanyang kwento sa GTWM episode 60. Para sa mga hindi pa nakatutok, maaari ninyong panoorin ang GTWM Year 13 episode 60 kasama sina Alex Calleja at Sam O. Ayon sa podcast, ito ang kauna-unahang beses na magkakaroon ng AMA-XBSE crossover. Sina Mo, Alex at Sam ay nagtipon para suportahan ang show at talakayin ang kasalukuyang mga hamon sa GTWM household. Mahirap isipin na ang feisty at self-opinionated na si DJ Mo Twister ay magiging sunod-sunuran sa bahay. Ngunit pinapakita ng episode na ito ang contrast ng kanyang personalidad na on-screen at off-screen. Sa episode na ito, kinailangan pa niyang umalis sa chatroom upang muling bumalik sa kanyang sarili. Inamin ni Mo na mas malaki ang kinikita ni Angelica, kaya't pinili niyang magpakumbaba sa kanilang tahanan. Narito ang mga punto mula sa kanyang perspektibo. Number 1. Inamin ni Mo na may problema sa pag-inom si Chopper. Nakitang-kita sa kanyang live IG revelation habang kasama ang kanilang anak. Si Mo naman ay hindi umiinom at hindi namumuhay ng ganoong lifestyle. Number 2, dahil malaki ang kontribusyon ni Angelicopter sa kanilang kabuhayan, siya ang mas may malaking boses sa kanilang tahanan. Number 3, ang pagiging pinakamalaking provider ni Chopper ay nagdudulot ng narcissistic na ugali sa pamilya. Number 4, ang desisyon ni Angelicopter na ipagbawal ang sinumang babaeng co-host sa GTWM dahil sa hindi niya nagugustuhan ang kanilang personalidad. Si Mara ang naging tuldok at hindi daw si Denise ang nagtulak kay Chopper na magdesisyong mag-file ng diborso kay Mohan. Number 5, mas pinili ni Mo na magpakatanga sa relasyon para sa kapakanan ng kanilang mga anak.